all, sige simulan natin. Mag-ilang taon na si Iska this year pala? Magsi-6 na siya sa July. Oh my gosh! Yes. May grade 1 ka na? Oo, this coming. Do you feel na parang ang bilis? Sobrang bilis niya. At saka yung bigat and yung pag kine-carry ko kasi siya, parang hindi ko na siya, hindi na siya kasha. Oh my God! Kaya ayun. Naalala mo ba yung viral tweet dati na sinasabi na one day it would be the last time na mabubuhat ka ng parents mo? Yun nga. Naiisip mo ba yun kay Iska na one day it would be the Feeling last ko, time? Kasi parang recently, bumibigat na talaga siya. Kaya baka mamaya sa susunod, huwag ka na magpakarga. Kasi mabigat ka na. Kapag nangyayari yun, anong naiisip mo? Parang tumatanda na rin ako ganon. Huwag naman. Gano'n yun kahirap for you na kasi athlete ka pa rin, professional athlete ka pa rin, and you have a 6-year-old na syempre I would assume na siya pa rin yung priority mo talaga sa Syempre buhay. naman. Sobrang hirap. Actually, kaya nga wala ako ng bubble. Kasi sabi ko sa Cherry na gusto ko i-prioritize si Scarlett since bata pa siya nun eh. Parang ako yung hinahanap niya, hindi yung kung sino yung nag-aalaga sa kanya. So parang ako pa rin talaga yung yaya niya, parang gano'n. Up until now. Pero inaano naman ako nila nanay, tatay, yung lola ko. Tinutulungan nila ako pag may pasok si Scarlett. Paano yung schedule niya? How do you fit it with your schedule? Kasi halimbawa, it's a Tuesday, pero nandito ka, I would assume meron din siyang ginagawa. Actually, every day, may pasok siya ng 8 to 11, which is gantong oras din yun, di ba? Kaya, thankful talaga ako sa grandparents ko na nandyan sila every weekdays. So, yun. Sabi nga nila, it takes a village to raise a child, di ba? Bukod sa grandparents mo, sino yung nandun para, ayun nga, tulungan ka with Iska? Siyempre si Bugoy, Yeah. hindi lang siya, nandyan financially. Siyempre yung, parang yung, ano ba tawag doon? Affection, parang ganon. Siya din talaga yung, actually, kapag ginagagalit ako kay Scarlett, siya talaga, Daddy! Ganon. So, daddy's girl? Medyo. Medyo. Hati-hati. Hati naman. Ano ba? Tita Eyas girl din ba? Parang hindi. Parang kaaway niya. Uy! Bakit naman? Hindi kasi, ina-assure din kasi ni Eya, kaya ganon. I-alam natin na yung circumstances ng pagbubuntis mo kay Scarlett medyo controversial actually. Yan. Is it something na when you look back, meron ka bang regret na parang dun sa timing? Kasi nangyari siya kasagsagan ng college career mo eh. Parang peak ko yun. Pero wala naman akong regrets. Parang siguro naging hinga ko siya away from volleyball. So yun. Parang nag-isip-isip din kung anong paano ba yun? Kung anong gusto kong mangyari pag wala volleyball. Yeah. So yun, pero kailangan ko pa rin talaga volleyball. Kaya nandito pa rin ako. Sabi mo nga, volleyball, for the longest time, volleyball yung priority. Paano nabago nun nung pregnancy mo yung mindset mo sa buhay, yung tingin mo sa sa future mo, ganun? Actually, parang inisip ko nga kung paano kaya pag walang volleyball, anong gagawin ko? Actually, sabi naman sa akin ni Bugoy na kahit wag na ako mag-volleyball. Pero, ayun, syempre, hindi naman siya forever na sa showbiz. And yun, and thankful naman talaga ako kay Bugoy kasi nandyan siya talaga nung wala akong volleyball. Nandyan siya financially para sa amin. And yun, naghahanap talaga siya ng ways to provide for us. Pero do you think na kakayanin mo ko yun na walang volleyball? Pinag-isipan ko. Talaga? Parang nandoon na 50-50, ganon. Pero yun, nandito pa rin naman ako. So, hindi pala kaya pa? Siguro kasi, syempre nakakaya naman kay Bugoy kapag pati luho ko, kino-cover up niya. So, ayun. Tsaka, I mean, in fairness, atleta ka naman talaga so... Pero sobrang hirap pa rin talaga for me na bumalik. Yeah. Share ko lang yung yung journey ko nung bumalik ako. Kasi, season 81. 80 buntis ako nun. 81 dapat yung... Bumalik na ako.
nababalik na ako. Pero kasi, July ako nanganak, tapos CS pa. CS. Okay. So parang 'di ba sabi nila 3 months ganyan. Pero kasi mentally, alam mo yung may tahi ka. Tapos yun, tapos parang syempre sa labas naghi-heal siya, pero sa loob parang hindi. Parang alam mo yung mentally na yun. Kaya ayun, it takes 8 months bago ako bumalik ng training. So 82 ka na. Oh, 82 ako bumalik, yeah, diba? Tapos biglang 2 laro lang pala. Diba? Nakakainis. Parang minahit ko, kaya namin to. Pero yun. Actually, parang ang daming na-excite nun kasi 81 nag-finals, di ba? Tapos, sige, graduate si CC, pero hindi, babalik si EJ, finals ulit dapat. Tapos nag-pandemic. Kaya nakakainis. Na-frustrate ka nung hindi, kumbaga nauna siya may yung comeback mo? Sobra. Kasi syempre yung sacrifice ko, kasi syempre hindi lang naman kasi talaga everyday training, nag-training camp pa kami sa Taiwan noon. And yun, parang grabe sacrifice ko dito, tas ganito lang. Meron din, part din ba ng frustration yung parang, kasi alam natin to sa UST community, ang tagal nilang hinintay na magkasama kayo ni Iya. Kasi alam ko naman talaga na nag-expect sila, kasi syempre from high school to college, di ba? Pero yun, ako rin naman talaga naka-frustrate. Pero at least, hindi siguro na lang, silver lining na lang doon. It gave you a lot more time with a youngest ka. Yeah. Can you tell us about yung growth niya, yung baby years niya, how it shaped you as a mother? Actually kasi si Scarlett kasi talaga, ewan ko, parang independent woman talaga siya. Parang tinitrain ko din naman siya, pero parang ganun din talaga naman siya. Yung parang kaya niya mag-isa. Parang minsan nga natutuwa sila kasi dinadala ko si Scarlett dito. Parang kaya niya magtimpla ng gatas, mag-isa, ganun. Diba? Kaya, ayun. Ano ba siya? Nag-show na ba siya ng signs na parang magiging volleyball player, third generation Laure? Actually, nagtitraining din talaga siya. Yun nga nakikita diba? ko niya. Actually, tinatanong ko sa kanya kung ano ba talaga gusto niya, kung artista or volleyball. Kasi syempre, ayaw ko naman pilitin, volleyball ka, ganun. Pero, sinasabi naman niya, gusto niya mag-artista, dancer, and volleyball, syempre. Wow! Lahat na. All around? Singer din nga eh. Biniis ka? Yes. Nag-viral na siya sa, sa pantropiko niya. Gusto niya. Pero, fan na fan talaga kasi siya ng Bini. Alam mo, mayroon kaming game. May game kami. Hindi. Basta may event yung Bini sa SM North. Pinuntahan pa talaga namin. Nakipagsiksikan talaga kami doon. Thankful talaga ako sa mga bouncer ng PVL. Yeah. Sila. Sila yung bouncer noon, kaya pumasok kami doon. So, naka-meet and greet siya? Yes, talaga. Grabe. So, yan? It must be, kumbaga naka-inspire din sa'yo na nakikita siya na ang daming pangarap, kumbaga. Oo naman, kasi syempre, actually kasi talaga hindi namin gusto na, pinipilit siya. Kung, kunyari, mag-artista ka, ganito. Pero siya naman, kahit ka sa bahay, parang magti-tiktok siya. Gagayahin na lang, tapos kakuha na niya. So parang nakakatuwa as a parent kasi syempre kaya niyang independent nga talaga. So yun. Ano sa'yo? Nag-take after you? Do you think she takes after you? Sana? Or Syempre sana naman. Strong independent woman. Yes. EJ, speaking of being a strong independent woman, I think alam mo ito na parang there were a lot of criticisms after nung nabuntis ka, nung nabuntis ka and then nung nag-try kang bumalik. Anong naging reaction mo doon sa mga sinasabi ng mga tao about it? Wala naman akong magagawa sa sasabihin nila. It's their opinion. And yun, actually, grabe yung down ko nung mga sinasabi nila sa akin nun. Ay, naiiyak. Pero yun, thankful din talaga ako kay Bugoy. Kasi si Bugoy, syempre, sanay siya sa mga ganun. And, sanay kasi si Bugoy sa bash. Tayo dito,
sa volleyball lang naman tayo binabash, hindi naman personal life, di ba? So yun, sinasabi ng, kay Bugoy kasi ako nakinig na parang, hindi ka naman nila pinapakain, so bakit sila makaka-apekto sa'yo? So yun, ang mas mahalaga naman is kung ano kami sa isa't isa. And alam ko naman love ako ni Bugoy. So yun lang naman talaga yung importante. EJ, as a mother and then as an athlete, how do you think that works na parang, kasi for a lot of women, even now na 2024 na, they would still think na mahirap i-balance lalo yung pagiging atleta at pagiging nanay. What would you say to yung mga athletes na gano'n, na may dreams of forming their own family, pero natatakot na baka mag-give up nila yung dreams sila of being an athlete din naman? For me naman, siguro timing lang talaga yan. Kasi thankful lang din na talaga ako na timing lang na mas maaga. Yeah. Kasi syempre, nakabalik pa ako. So, paano naman yung, kunwari, around 30s, parang sobrang hirap na bumalik talaga nun. Honestly naman. Pero yun, siguro, pakiramdaman lang din talaga nila yung katawan nila. Kung kaya talaga nila. And yun. For sure naman talaga, kapag maging modern na sila, syempre, sobrang mawawala talaga yung pagod nila. Sobra. May pahinga talaga. Yes. Do you think na another kid is in the books for you in the future? Siguro after... Ilang taon na ba ako ngayon? Hindi ko alam. Mga 5 years? Post-retirement baby ba? Oo, mga ganon. Pero yung sa volleyball career mo, how do you see this going on even with Iska growing up? Talaga bang push na push pa rin? Syempre naman, kasi syempre nagka-aral na. So, kailangan kumayod ng kumayod. Yeah. Kaya, ayun. Last na lang, EJ, what do you say to the people na, yun nga, sinabi mo na, ang daming nasabi tungkol sa'yo nung nagbuntis ka, and nung nanganak ka, and nung in-announce you si Scarlett. Anong masasabi mo sa kanila, lalo na ngayon na kumbaga thriving ikaw and thriving yung family mo? Wala naman ako against sa kanila kasi syempre nasa Pilipinas tayo. Alam natin 'yan. And thankful na lang din talaga ako sa kanila kasi naging ganito ako ka-strong. And yun, at saka hindi naman talaga, actually nagbabasa pa rin naman ako sa Twitter, pero sino ba kayo? Ganun na lang yun nasa utak ko na parang hindi naman niya ako pinapalamon. Bakit ko kayo pakikinggan? So yun, yun lang. Thankful pa rin naman ako sa kanila.